beloved Boss Mike Cervera. Mga kababayan ko mawalang galang ho. Ako rin mga kababayan bumubusina na ho. Maaaring hindi nyo ho magustuhan yung mga susunod nating tatalakayin. Maaari po yung pong mga nananatili na bulag, yung mga nananatili na hindi pa ho nararamdaman ang katarantaduhan at kawalangyaan ni Martin Romualdez, pwede na ho muna kayo na lumayo-layo. Ayoko pong makasakit ng inyong damdamin, mga kababayan, dahil hindi nyo ho kailanman mapipigilan yung aking bunganga sa pagsasabi ng alam kong katotohanan. Oo. Kaya ulitin ko, nakikiusap po ako sa lahat po ng mga Martinico na nanonood ngayon. Mawalang galang po sa inyo. Mawalang galang po sa inyo. Eto na mga kababayan. Oo! Pasok! Speaker Martin Romualdez ang Marcos administration sa gitna po ng issue ng anomalya sa 2025 national budget at sa flood control scandal. Kita nyo mga kababayan ko, eto na. Eto ho, matindi mga kababayan. Balikan ho natin itong nakaraan na ito. Na talaga naman ho, bigla ho akong napapunta sa isang tawag. Napapunta po ako sa malayong kaharian. Akala ko sasabihin, sa panaginip ko to Akala ko sasabihin Boss Mike, baka pwede tigil mo na yung kasi kakampi naman yan hindi ho ganun sa panaginip ko hindi ho ganun baliktad. Sabi sa akin, ako nanonood at medyo talagang tumatama tumatama yung mga banat mo diyan kay kita nyo mga kababayan ngayon, eto na mga kababayan ko. Tuloy natin. Makahulugan din ang pahayag ni Romualdez na marami raw siyang nalalaman tungkol sa kasalukuyan at sa dating administrasyon. Kita nyo mga kababayan ko Kita nyo? Matakino, tuloy mo Boss Mike. Ayaw mo ko batin? Ayan na. Ako, eto na. May tumatawag na. Ano ba, itutuloy ko ba to? Hello? Kain na daw. Ay, kakain. Sige na. Bye-bye. Pakita mo ako sa live. Huwag na. Sisikat ka niya. Sige na. Bye-bye na. Mga kababayan tuloy natin. Ano sabi rito mga kababayan? Binira ni Martin Romualdez ang administrasyon. Sinisi ang administrasyon ni Martin Romualdez. Tapos ang mga Martinico, wala namang ebidensya. Walang ebidensya, Ito na nga ho nag-uumpisa na Ito na ho yung kailangan natin Marites Musni na paghandaan. Kailangan ng mga kawal para sumupil sa mga masasamang elemento na ihahasik ni Martin Romualdez nyo. Nakuha nyo mga kababayan ko? Sige tuloy! Pangpunto ng video message ng dating House Speaker, walang patumangganyang pinangalanan sina Zaldico at Senator Jesus Cordero. Giti Romualdez, hindi siya papayag na sa kanya ibunton ang lahat ng sisi. Nasa frontline, nabalitang yan si Mariel Enriquez. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. Yan ang palabang pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ano daw? Yan ang palaban na pahayag. Palaban daw mga kababayan palaban tuloy. Ugnay ng pagkakadawit niya sa flood control scandal. Ang isyong yan kasi ang idinahilan ng ombudsman kaya hindi natuloy ang pagpuntang Singapore ni Romualdez para sana magpagamot. Pero ang tanong, bakit hinarang ng ombudsman si Romualdez?
Mga Martinico, baka nandyan kayo ha? O baka naman balikan nyo, pakinggan ito. Bakit nga ba sinisisi nyo kami? Sinisisi nyo kami ni Sangkay Janjan, Jake Magnus, ako at marami pang iba. Bakit? Hindi ba kayo nagtataka? Paulit-ulit kong sinasabi, hinahanapan, ebidensya mo, Mike Cervera. Yung iba nga, nagmumura na eh. Ebidensya mo, pakita mo muna ebidensya mo. Dalhin mo sa korte, sabi pa ng iba. Minsan mahihina ulo talaga eh. Oo, mga kababayan, minsan, yung mga tao, dahil sa sobrang nilang panatiko, mga kababayan ko, hindi na nila naunawaan yung mga bagay-bagay. Ang tanong nga kasi ganito bakit pinigilan at bakit hinold o pinraise ang mga ari-arian ni Romualdez? Tanong ko nga yan kagabi Ako ba nag-freeze? Ako ang nag-freeze ng ari-arian ni Martin? Ako ang pumigil para hindi siya makarating ng Singapore? Uy, baklang mataba! Tingnan mo muna yung bilbil mo hanggang tuhod na. Hindi ako ang ombudsman. Hindi ako, wala akong kinalaman dyan. Ngayon, ang tanong kasi dyan eto ho mga kababayan. Ang tanong dyan, bakit pinipigilan nga naman? Bakit pinipigilan ng ombudsman kung walang kasalanan to? Bakit pinipigilan ng ombudsman at inayunan pa ng Sandigan Bayan yung kanyang pag-alis? Makinig kayo Ombudsman at Sandigan Bayan. Ang inapila ng ombudsman sa Sandigan Bayan na huwag palayasin ito ay kinatigan. Ang tanong ko, bakit nyo pinipigilan si Martin kung wala namang kasalanan? Nakuha nyo mga kababayan, bakit? Tapos ang sisi kay Mike Cervera. Sasabihin nila, anong ebidensya mo Mike Cervera? Wala. Itanong nyo kay Boying, bakit? Anong ebidensya ni Boying? Anong ebidensya ng Sandigan Bayan? Bakit hindi nila hayaan na makawala yan? Nakuha nyo yung ibig ko sabihin, mga kababayan ko? Nakuha nyo? Bakit? Anong meron? Anong meron? Yan, Alicia Duran, yan na nga ang tanong ko, bakit ako? Vlogger lang ako, nagpapaliwanag ng opinion ko. Ayun na nga, ang sabi kasi, baka tumakas na nga raw tong putang inanto. Kasi paniniwala ng ombudsman, baka marami talagang ninakaw ito. Mga kababayan, sino ba ang nagsabi na master plunderer si Martin Romualdez? Ako ba? Ako ba nagsabi na master plunderer si Martin Romualdez? Hindi ho ako. Ang may sabi niyan, ang ombudsman mismo. Master plunderer eka. Mastermind daw sa nakawan. Sa mga pondo ng 2025 at saka 2026, kung di ako nagkakamali. Nakuha nyo mga kababayan, dali lang namang isipin. Hindi ko alam kung bakit kayo nagbobobobohan. Mga utak nyo ba level na lang ng mga DDS yan? Kayong mga Martinico, kayong naniniwala kay Martin Romualdez, ang utak nyo ba parang DDS lang? Minsan yung mga nagtatanggol, maunawaan ko pa yan dahil mga kaibigan ko yan. Di ba? Minsan tanungin nyo yung mga vlogger nyo, baka nakikinabang kaya pinagtatanggol yan. Normal lang yan. Pero kayo hindi na normal. Nagagalit kayo sa mga tao, iba ang pananaw sa pananaw ninyo, mga putang ina nyo.
Tama? Galit na galit ang mga Martinico. Hindi ba pwede na magkaiba tayo ng pananaw kasi meron naman akong pinaghuhugutan? Ang pinaghuhugutan ko, yung sinasabi ni Boying Remulla at Sandigan. Hindi po ako gumawa ng kwento. Galing po ito mismo. Saan? Kay Boying Remulla, sa Ombudsman at Sandigan. Tapos galit na galit ang mga putang ina. Oh, sabi ko sa inyo, hindi nyo magugustuhan yung bunganga ko eh. Diba, Lovely Dominguez? Simple lang hong unawain eh. Ayun o, ano sabi? Ano sabi? Singapore ni Romualdez para sana magpagamot. Pero ang tanong, bakit hinarang ng ombudsman si Romualdez gayong immigration lookout bulletin order pa lang ang meron at wala pang kasong isinasampa laban sa kongresista? Approved din daw ni Kita nyo mga kababayan? Bakit hinarang ni Boying? Approve nga ni Speaker D yung kanyang paalam. Ako ba may kasalanan? Baka ako kasi, minsan isipin din natin na baka si Boying Remulla ay meron pong pinaghuhugutan na malalim. Nakuha nyo? Minsan, tanungin din natin si Boying at alamin. At ipagpalagay na lang natin kung hindi masagot yung mga tanong natin. Na, baka naman may pinaghuhugutan na matindi si Boying Remulla kung bakit hinarangan ang kanyang kasariling kabrad. Hindi kayo kaano-ano, mga tanga. Si Boying Remulla, kabrad ni Martin Romualdez yan. Brad yan. Alam naman natin yung magkakabrad sa fraternity. Parang magkakapatid yan. Tandaan nyo ha, sa mga fraternity na mga naaaniban natin, ang turing natin sa mga katulad nating membro sa mga fraternity na yan, ay parang kapatid yan. Tama, mali. Pero kayo yung apektado. Samantalang, yung kabrad mismo, siya mismo ang gumagawa ng kaparaanan para hadlangan itong plano ni Martin Romualdez na magpagamot daw sa ibang bansa. Nakuha nyo? Di ba, Eliza? Thank you naman. Kalmado na, kalmado na ako. Di ba? Nakuha nyo, mga kabayan? Nakuha nyo? Ngayon, galit na galit yung mga alipores, yung mga amuyong. Bakit nagagalit ka kay Martin? Sigurado mo ba na may kasalanan yan? Huwag ho ako ang tanungin ninyo. Tanungin nyo si Boying. Kasi ho, mga kababayan, isipin nyo, bakit niya hinahadlangan si Martin? Yan din ang tanong tuloy. House Speaker Boji D ang travel clearance ni Romualdez na tatagal hanggang May 4 para sa kanyang angioplasty surgery sa Singapore. Sagot niya ni Ombudsman Boying Remulla, we did not respond favorably to the request that he be allowed to leave because magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti lang, sana naman, dito lang siya magpa-check up. Oo nga. giit pa ng kampo ni Romualdez. Diba? Sana naman dito ka na magpa-check up. Ang Pangulong Bongbong nga, sabi ko nga, sa St. Luke's lang nagpa-check up. Ikaw gusto mo sa ibang bansa pa. Ganun ba talaga? Kapag ka maraming nananakaw? Special? Nako! Tuloy! Hindi ibig sabihin na may immigration lookout bulletin order ay bawal nang lumabas ng bansa. Kinahaponan, inanunsyo ng ombudsman na humiling na ito sa Sandigan Bayan na maglabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Romualdez. Ayan na! Humingi mga kababayan ko hindi ho ako humingi sa Sandigan. Ang mismo hong ombudsman, dahil nga pinayagan ho ng nagtatalo mga kababayan ang ombudsman at saka Congress Ang Congress pinayagan daw si Martin Romualdez. Ang ombudsman pinagpipilitan na hindi ka pwedeng umalis. Ganon Ayaw. Ayaw ni ombudsman, huwag kang umalis. O di ba? Di ba walang kasalanan naman?
Ikaw naman, Boying eh. Nadadamay ako wala namang kasalanan si Martin, di ba? Wala ka namang ebidensya eh. Bakit mo pinipigilan, Martin? Wala ka namang ebidensya. Ang inang katwiran ng mga Martinico eh, no? Walang ebidensya! Eh, bakit mo pinipigilan? Huwag gayon! Di ba? Ganun eh, di ba, JC? Ganun yung mga katwiran nila. Eh ngayon, dahil nga pinayagan ng Congress, pumayag yung si Speaker D na na magpa-check up, eto na ngayon, ang ombudsman ay umapila saan? Sa Sandigan Bayan. Umapila si Ombudsman Boying Remulla. Tulungan mo ako dito, Sandigan. Kailangan kasi wag umalis ito. Oh, 'di ba? Hindi po pwedeng paalisin dito, baka hindi na bumalik ito eh. Oh, 'di ba? Marami na hong mga lumayas na hindi na bumabalik tulad ni Atong Ang, Saldico, Harry Roque. Baka magaya sa kanila. O kita nyo. Eto na ngayon mga kababayan. Kinatigan ng Sandigan Bayan yung pong apela ng ombudsman. Kinatigan! Kasalanan ko ba yun? Kasalanan ko ba yun? Violeta, kasalanan ko? Nakitaan daw nila ng probable cause si Romualdez sa Putang ina nyo! Ito na yung mga hinahanap yung mga Martinico kayo. Mga putang ina nyo, Ayan na. Ano sabi? Naghahanap kayo ng ebidensya, di ba? Ano sabi rito? Ano sabi? May narinig ako mga kababayan. May probable cause daw. Oh, ayan na Ayan na. Sa mga naghahanap, sa mga sinasabing fake news ako, sa mga sinasabi na, galit na daw ako kay Martin. Oh, eto na mga putang ina nyo, eto na ang ebidensya. ng probable cause si Romualdez. Lakasan natin. Ombudsman na humiling na ito sa Sandigan Bayan na maglabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Romualdez. Nakitaan daw nila ng probable cause si Romualdez sa mga reklamong plunder, bribery at money laundering dahilan para pagbawalan siyang lumabas ng Putang ina nyo, mga Martinico kayo. Ano ngayon? Sino ngayon ang mali at sino ang tama sa atin? Nagkamali ba tayo? Kayo alam nyo. Kayong mga matatagal na sa channel na to. Anong sinabi ko? May ebidensya? Wala. Hindi naman siguro mga loko-loko tong mga ito. Huwag niyong sabihin na mas makapangyarihan kayo at mas magaling kayo sa ombudsman at sa Sandigan Bayan. Ano sabi mga kababayan? Nakakitaan ng probable cause sa pamamagitan ng mga kasong plunder, direct bribery, at marami pang iba na ginawang katarantaduhan ng putang inang idol nyong si Martin. Tama ako, mali? May ebidensya? Wala. Puta, nawala na si Jay. Nawala na yung mga Martinico rin eh. Alam nyo, mga kaibigan, mga kapatid, magkakaibigan naman tayo. Sukdulan lang talaga yung pagmamahal nyo kay Martin. Pero sana, lumagay tayo sa tama. Huwag kayong gumaya sa mga DDS na kahit nakamulagat na yung mata nyo at ayan na, hindi ho ako nagsasabi. Hindi chismis. Hindi panaginip. Ombudsman at Sandigan Bayan ang nagsasabi na nakakitaan ng probable cause sa mga kasong plunder, direct bribery, manunuhol, at marami pang iba. Eto na tayo mga kababayan siguro mga kababayan mag-sorry na lang kayo. Diba, Rose Agsalud? Mag-sorry na lang kayo! Kami-kaniko, ikaw matagal na dito. Jesse. Tama ba tayo?
Hindi, Jen Angeles, meron akong pinaglalaban dito. Mga kababayan, hindi na natin kailangan palawigin ito eh. Ha? Charlie Whiskey, ano? Ha? Oh, ano? Ang mali ay mali. Ang tama ay tama. Dun ho tayo sa tama, pumapabor. Ayan, no? Mga kababayan, no? Ulitin natin para maliwanagan yung mga Martinico. Mga Martinico, magsilapit na kayo. Yung hinahanap yung ebidensya, nandito na. Yung hinahanap yung mga ebidensya, mga Martinico, sorry naman kung nasabi ko, mga bobo kayo, mga tanga kayo, mga putang ina nyo. Minsan, bugso na lang ng damdamin ko yung kasi alam ko yun totoo. Di ba mga kababayan, minsan pag alam mo yung totoo na kung ano-ano na nasasabi mo, di ba mga kababayan, tama mali. Kasi mahal ko kayo eh. Yung mahal na mahal mo yung tao, tapos ayaw paniwalaan yung sinasabi mo, alam mo nga yung totoo, yung galit mo mga kababayan eh. Di ba hindi mo mapipigil eh. Kaya mga Martinico, JJ Sales, Jojo Chavez, Nabik, Marjorie, sorry na. Oo. Hindi talaga ako galit. Naki-carried away lang ako. Meron akong damdamin din, tao lang ako. Ano? Oy, Bambina, ikaw nga, Martinico ka rin eh. Ay, naku, mga walang kwenta pa. Pag Martinico, nagulat nga ako kay... Oy, tama na. Ano? Charlie Whiskey, okay ba? Ayan na, meron na daw hong, eto na, pasok. Ay bawal nang lumabas ng bansa. Kinahaponan, inanunsyo ng Ombudsman na humiling na ito sa Sandigan Bayan na maglabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Romualdez. Nakitaan daw nila ng probable cause si Romualdez. Nakakitaan nila ng probable cause si Romualdez Mandurugas. Ano yon? Ano yung nakakitaan? Oy, makinig kayo mga Martinico Makinig kayo. Nakakitaan daw ng alin? Ng probable cause. Nako po! Sa mga reklamong plunder, Plunder ang reklamo. Plunder. bribery at Direct bribery. Panunuhol. Nako, Mima, mukhang sinusuhulan ka. Yung mga vlogger na sinusuhulan para ipagtanggol si Martin. Ganito yun, direct bribery, kaso niyan. money laundering dahilan Money laundering. Puta, parang si Sara, no? Kung ano yung ginagawa ni Sara, yun din ang ginagawa niya. Parehas na parehas. Si Sara at saka si Martin. Iisa lang ang likaw ng mga bituka ng mga putang ina. Nag-aaway kasi mga parehas magnanakaw. Ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Grabe, no, mga kababayan, ano? No? Sabi ni Haji, change topic na po. Masakit na sa tenga. Di ba? Delikado ka na, Martin. Mga mandurugas. Ang tanong ko sa inyo ngayon, mga kababayan ko, sa pinaglaban natin ng higit halos 1 taon, nagkamali ba tayo? Alaysa, ikaw, yung pinapanood mo, mali. Bubu yung pinapanood mo, Alaysa, maniwala ka sa akin. Lagi kayong ililigaw ng mga yan. Nagkamali ba tayo, Meren Iskaso? Olive Macapagal, kayo na matatagal na dito. TGRK, kayo na matatagal na dito. Marijo, kayo na matatagal. Aurora Arnaez, Miss Au, Alicia Duran, Ronnie Di Guzman, kayo na matatagal na rito. Pinaglalaban natin to. Sukdulan, layasan tayo ng napakaraming Martinico. Sukdulan na kung ano-anong mga sinasabi nila sa atin dito. Tinitiis ko yun. Kasi hindi pa lumalabas ang katotohanan. Pero alam na natin
Wala tayo kasi sa posisyon na paniwalaan pa. Kaya naunawaan natin, hinahayaan natin kahit na mura-murahin tayo, kahit na kung ano-ano sinasabi sa ibang mga vlogger, kahit na masakit, tiniis ko. Bakit? Bakit ko tiniis? Kasi mahal ko kayo. Naniniwala kasi ko darating tayo sa katotohanan. Eto na ang katotohanan. Oh, ayan, tapusin natin. Ano sabi? Oh, Hold departure order o PHDO laban kay Romualdez. Nakitaan daw nila ng probable cause si Romualdez sa mga reklamong plunder, bribery at money laundering dahilan para pagbawalan siyang lumabas ng Pilipinas. Base raw yan sa mga ebidensyang hawak nila sa kanilang preliminary investigation. dahil daw yan sa hawak nila na ebidensya sa preliminary, bubulol na ako. Mga kababayan, diba? Mga kababayan, pakinggan nyo. May hawak daw na ebidensya. Taan daw nila ng probable cause si Romualdez sa mga reklamong plunder, bribery at money laundering dahilan para pagbawalan siyang lumabas ng Pilipinas. Base raw yan sa mga ebidensyang hawak nila sa kanilang preliminary investigation. Preliminary. Bulol ako mga kababayan sa kanilang investigasyon, mga kababayan. Diba? Preliminary. Diba? Ayan, tama nyo. Nabubulol ako Pagod na ako, mga kababayan. Baka naman pwedeng humingi ng dyan. Pampalakas ng loob, hindi ho pera. Yung bang tibay ng loob ba? Yung biruin nyo, maitatawid natin yung mga masasakit na salita nila. Yung mga pangbibintang nila na DDS na daw ako, yung pangbibintang nila na bayaran daw ako ni Toby Chanko. Diba? Baby, isang kiss nga dyan. So preliminary investigation. Kita nyo mga kababayan ko, kakain na kami, Investigation, bagay na pinalagan ng kongresista. Ngayon mga kababayan, yung pong hiningi, eto na ho, yan mga kababayan ko, breaking news mga kababayan, hindi makakalabas ng bansa si Romualdez. Ayan mga kababayan baka sabihin nyo, gawa-gawa ko na naman ito. Itong mga putang inang Martinico kasi ayaw maniwala sa atin Sinabi ko na noon pa, kailanman hindi ako magbibitaw ng mga salita na inyong ikaliligaw. Pinangako ko yan Yan yung ating pangako dito. Hindi tayo magbibitaw, hindi tayo magbibalita ng mga salita na na inyong ikakaligaw. Ang tanging hangarin ko ay magpaliwanag ng inyong isipan, itama ang mali na paniniwala na inyong nakagisnan. Kaya mga kababayan, kayong mga Martinico, tigil nyo na yung pambabas na yan. Hindi kayo uubra sa akin. Kakampi ko ang katotohanan. Wala man akong ebidensya na lumalaban pero dumarating tayo sa katotohanan. At eto na nga, nangyayari na. Diba mga kababayan ko, absuelto pa rin yan. dahil drama lang yan. Huwag kang maniwala ka sa akin. Mali yan. Sabi dito, inaprobahan na ng Sandigang Bayan, 7th Division, ang request ng Office of the Ombudsman para sa paglalabas ng precautionary hold departure order laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. So, tinablaho mga kababayan. Tinablaho ni Manong Boying. Yan. Pero Pinayagan siya ng kamera na makaalis ng bansa. Ano yung reaction niyo po? it is what it is. It is what it is. Mga kababayan, kung ano yung nasabi niya, yun na yun. Hindi papayag yung kabrad niya
na si Boying Remulla na makalabas si Martin Romualdez. Bubulong ko sa inyo. Gusto nyo malaman? Nakuha nyo na ha. Basahin nyo yung aking labi. Ganon. Tuloy. Sir, may nagpapang PHPO application na iba for other person ID. Hindi na po kaya sinasabi ko sa ebidensya lang. So ano sa NBT sa Hindi daw papayag, mga kababayan. Ayaw payagan si Martin makalabas. Mga kababayan, hindi ko makakain si Jan Angeles na mag-isa lang. Sa sobrang pagmamahal ho niya sa akin, hindi ho kumakain ng hindi kami sabay. Ganyan po kami magmahalan. Sana ho'y ganun din ho kayo. So paano? Balik na lang ho tayo mamaya kung hindi man ako makapag-live mamaya. Sa Bingador po, abangan nyo yung mga DDS vlogger na bumaliktad. Ano po? Bumaliktad ho, mga kababayan. At marami silang ibubuking. Abangan nyo yan. Muli, mga kababayan, sana'y pagpasensyahan ho ako. Ako po ay taos-pusong nagsusumamo sa mga Martinico. Ulitin ko kung ano man po yung aking nasabi. Total naman nasa katotohanan na tayo at lumabas na yung totoo. Yung hinahanap nyo pong katotohanan, ebidensya, ay sinabi na ho ng ombudsman kung ano. Mga kababayan, ano? Ayan na. Ano sabi? Boss Mike, yan na yata ang ebidensyang hinihintay ni Paryo nyo. Ewan ko, admin pero alam mo na. Mamaya, kakantsawan ko. Balik tayo sa mga Martinico. Alam ko po na tayo minsan ay talo-talo kapag may diskusyon, nauunawaan natin yan. Pero hindi po maaaring maging dahilan ng ating hindi pagkakaunawaan. Kung meron naman na pong patotoo. At kailangan lang po aminin natin na nagkamali tayo. Ako po ay nagkamali, tao lang po na nakakasakit po ako ng inyong damdamin sa mga salita ko, sa mga pang-iinsulto, sa mga pagmumura. Humihingi po ako sa inyo ng kapatawaran. Yan po ay taos-puso po yan. Hindi po pag-iimbot, hindi po kahit ano paman na pagkukunwari. Taos sa puso po. Ako po ang inyong lingkod. Ang gusto nyo ko lang po ay magbalita ng totoo. Hindi ko po ninais na kayo'y lituhin. Hindi ko po kayo ninais na kayo ay masaktan. Hindi ko po ninais na kayo ay lokohin. Hindi ko po ninais na kayo'y iligaw. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.